Dead on arrival sa ospital ang dalawang lalaking tinambangan sa Badoc, Ilocos Norte. Pinagbabaril sila habang sakay ng MPV. Tad-tad ng tama ng mga bala ang sasakyan. Batay sa investigasyon, pauwi na ang dalawa galing sa sabungan ng pagbabarilin ng mga salarin na sakay ng isang MPV at pickup truck. Nakuha sa crime scene ang nasa 80 basyo ng caliber 45 at caliber 30. May Armalite rifle at cartridge ng baril namang nakita sa loob ng sasakyan ng mga biktima. Inaalam pa kung sino ang mga salarin at ano ang kanilang motibo. Ang pagputok kagabi ng Bulkang Kanlaon na sundan ngayong araw ng pagbuga ng abo. Ilang barangay mula sa 10 LGU ang nabalot ng abo. Mula sa Bacolod City, may live report si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen? Muling pagputok ng Bulkang Kanlaon, inaalala ng mga Negrense ang epekto ng ashfall sa kalusugan at kabuhayan. Hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga taga-Negros Island. Naapektado ng pagsabog kagabi ng Bulkang Kanlaon. Ang moderate explosive eruption ng Kanlaon nagpaulan ng makapal na abo na bumalot sa ilang bahay at kalsada gaya sa Lakasilyan ng Negros Occidental batay sa drone video kaninang umaga. Pinakanapuruhan ang mga nasa paligid ng bulkan. Damo, ma'am, ang damo na siya daan kagabi, kaso lang halisang gabi pa na nga, namon, nga basya, para lang nga hindi siya nagidbala makadto sa balay, kay baho. Pangamba ng ilan, baka maapektuhan ito ang may malalang sakit o comorbidity, gaya ng ama ni Bunny na may pneumonia. Lain lang yung matyagan, tindin sa kagwa sa balay. Kaya ang abo, grabe yung abo sa gwa. Ibasa kayo naman ng gina, basta mga dalan. Kung di mo bason, ang gabok sa dalan la. Di maklo mo gid. Apektado na rin ng abo ang mga hayop at pananim. Nasundan kaninang umaga ang pagsabog nang magbuga ng abo ang Kanlaon sa loob ng 10 minuto. Ayon sa Negros Occidental PDRRMO, bukod sa Lakasilyan, mahigit 100 barangay sa 10 pang LGU ang napirwisyo ng light to heavy ashfall. Ang aton nga mga LGUs diri sa south, manageable na ang aton nga water filtration trap para sa subo naka-deploy. Important nung mag-wear kita sang face mask. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone ng Kanlaon na nasa alert level 2. Ayon sa PHIVOX, posibleng masundan pa ang pagputok nito pero mababa pa rin ang iba pang monitoring parameters para iangat ang antas ng babala. Hindi naman po dumami ang iba nating monitoring parameters katulad ng volcanic earthquake activity sa loob po ng 12 oras. Sandra, ayon sa PDRRMO, mahigit 100 na barangay na sa Negros Occidental ang apektado ng ashfall. Inabisuhan naman ang mga inilikas ng mga residente na wag na munang bumalik hanggat hindi paligtas sa amoy ng asupre. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Sandra. Ingat at maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Nananatili ring aktibo ang Bulkang Mayon sa Albay na nag-alboroto ngayong araw. Sa monitoring ng PHIVOX, 2 beses dumaloy ang uso ng pyroclastic density current ngayong hapon na tumagal ng tig-1 minuto. May plume o usok din mula sa pagsingaw ng umaakyat ng 3 kilometro. Dagdag ng PHIVOX, patuloy ang monitoring sa lava flow ng Mayon kung saan ang pinakamahaba ay nakita sa Basud Gully na umaabot na sa 3.8 kilometers. Nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon. Inabisuhan ang mga residente at turista na bawal pa rin po ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Dagdag na abiso naman sa mga nakatira malapit sa bulkan, magsuot po ng face mask at iwasang lumabas kung hindi kinakailangan.
Huling araw ng hearing ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Patuloy na kinontra ng depensa ang mga argumento ng prosecution tungkol sa mga high-value target at legalidad ng listahan ng mga umano'y sangkot sa droga. Naglatag din ng closing statements ang prosecution, depensa at abogado ng mga biktima. Mula sa The Hague, may live report si Mariz Umali. Mariz? Sandra, tapos na nga ang pre-trial hearing o yung confirmation of charges hearing para sa mga kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Crimes Against Humanity for murder and attempted murder. At sa huling araw ay nagbigay na ng kani-kanilang mga closing statements ang prosekusyon, ang common legal representatives for victims at ang depensa. Mga argumento ng prosekusyon sa counts 2 at 3 ng Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinagot ngayon ng depensa sa pagsumiti nila ng mga merito. Una nilang tinarget ang punto tungkol sa mga HVT o High Value Target. The term high value target appears throughout the prosecution's brief as though it is evidence of a coordinated plan to eliminate targets. HVT is not a code for an instruction to kill or a witch hunt. Individuals could be designated high value for purposes of operational attention. Sunod na kinontra ng depensa ang mga paratang na ang mga nasawi ay bunga raw ng planong pagpatay. In response to an imminent threat, in accordance with the rules of engagement repeatedly articulated by President Duterte, namely that lethal force was permissible only where life was in danger. Across the Count 2 incidents, there exist contemporaneous documents, whether it be arrest warrants, operational records, or firearms recovery reports, all of which reflect legitimate police operations that escalated into exchanges of gunfire. The general record does not substantiate a theory of wanton execution, yet the prosecution seeks to rely once again on the testimony of criminals spilling their hearts with a tacit understanding that they will never be prosecuted. Argumento pa ni Kaufman, sa 4 sa 5 insidente na recover sa crime scene ang mga baril na ginamit daw laban sa mga pulis. Hindi rin tugma sa teorya ng execution ang nakitang pulbura o gunpowder residue sa mga kamay ng mga biktima. Sa isa pang pagkakataon, buhay ang target ng mga otoridad. That demonstrates selective and not indiscriminate use of force. Pino na rin ni Kaufman ang isang testimonyang may mga baril na planted sa crime scene. Uncorroborated insider testimony raw ito. Ibig sabihin, hindi nasaksihan ang pagtatanim ng baril at isa lang daw assumption o palagay. Sa isang insidente naman, pinuna ng depensa na nakasandig lamang ang paratang sa sinabi ng isang individual na nabosesan daw niya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. The alleged recipient of the telephone call himself was never interviewed, and another person present, on whom the prosecution relies for corroboration, did not hear the conversation. Ang pagkamatay naman ni Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap na binaril sa kanilang selda, hindi raw maaaring iugnay kay Duterte. Rodrigo Duterte gave Espinosa a 24-hour ultimatum to surrender. And surrender he did the following day. 4 days later, Rodrigo Duterte commended Espinosa for surrendering to Ronald de la Rosa, commenting that it was just as well that he did. What happened thereafter, as awful as it may be, had nothing to do with our client, and not one witness can say that. Habang ang operasyon laban sa napatay na si Ozamis Mayor Reynaldo Paruhinog, hindi raw maituturing na indiscriminate execution. The exchange of fire, as reported, is supported by the fact that gunpowder residue was found on 7 individuals, including on the mayor himself, and a paraffin test turned out positive on the person of one of the victims, indicating that he had discharged a firearm, something totally negating the gun plant theory. Also worth stressing that 4 individuals were arrested alive following the operation, and that one of them was subsequently sentenced to life imprisonment after the domestic courts rejected claims of evidence planting.
Punto ni Kaufman, ang mga operasyon ay isinagawa sa utility level o antas na mga operatiba sa ibaba at hindi resulta ng utos mula sa rurok ng pamunuan. Tungkol sa mga barangay clearance operation kung saan sinabi ng prosekusyon na tinutukoy ang mga target sa pamamagitan ng isang listahan, ipinunto ni Kaufman na walang iligal sa paggamit ng listahan ng mga pinaghihinalaang sangkot sa droga, alinsunod sa lehitimong intelligence at law enforcement process. Pero hindi pa rin daw nito napatunayan na bahagi ito ng isang sistematiko at planadong atake laban sa mga sibilyan. Ipinunto pa ng depensa na sa karamihan ng mga insidente, ang paggamit ng puwersa ay dumaan sa administrative review at hindi clandestine o palihim na ginawa. Sinagot din ng depensa ang punto ng prosekusyon na pinipeke raw ang mga police report para palabasing self-defense ang ginagawa ng mga otoridad at ipasang sisi sa mga biktimang namatay. The defence can point to contemporaneous official records generated across different units or organisations that show clearly that in the majority of these incidents, the evidence reflects legitimate law enforcement operations involving spontaneous and reported exchanges of fire, I will conclude, in dubio pro reo. Tinalakay rin ni Attorney Kaufman ang kaso ni Benjamin Vista na di umano'y nanlaban at napatay habang inaaresto. There is no evidence that Mr. Duterte knew of Vista, that he directed the operation, or that he approved its planning, nor has the prosecution demonstrated that the incident would not have occurred in substantially the same way absent his alleged contribution. Sa punto naman na may mga napatay na menor de edad, iginiit ni Kaufman, maliban kay Kian de los Santos, wala raw na ipresentang birth certificate o iba pang corroborative evidence upang patunayan ang paratang na may iba pang mga bata. Matapos maglatag ng mga merito ang depensa, kasunod na ang closing statements. Sa usapin ng documentation, sabi ni senior trial lawyer Julian Nichols, kung bahagi raw ng trabaho ng Chief of Police ang pagpatay, hindi raw katakatakang hindi ito mailalagay sa mga police record. Malaki raw ang pananagutan dito ni Duterte dahil siya ang nagtatalaga ng mga opisyal na ang ilan ay umano'y co-perpetrator niya. If they decide to murder Mr. Espinosa and Mr. Yap while they're held in jail, it's not surprised that that can be done when Mr. Duterte appoints the head of the Department of Justice. It's not unique to this case. In war crimes trials, crimes against humanity trials, where the very top leadership are the persons on trial, and when they're committing their crimes, they don't put it in writing often. Let's go out and commit a crime. Muling iginiit ni Nichols na may mga testigo sila magpapatunay na noong mayor si Duterte at kahit nang maging pangulo na magsasabing ang ibig sabihin ng neutralize ay pagpatay. At sa kaso ni Espinosa at Yap, nakalagay raw sa tinukoy ng PRRD list na na-neutralize ang dalawa noong araw na namatay sila. Sa sinabi naman ni Kaufman na walang direct order mula kay Duterte sa mga pagpatay, iginiit ni Nichols na sa Incident 1 ng kaso, may testigo silang makakapagsabi na narinig niyang iniutos ni Duterte bilang codename Superman. Para sa prosekusyon, walang dahilan para hindi malitis si Duterte. He must answer for the dead. The victims demand it. Justice demands it. Sa panig naman ng Common Legal Representatives of the Victims, sinabi ni Attorney Gilbert Andres na ikinalulungkot nilang muling naungkat ang nangyari sa mga napatay. Kinontra rin nila ang mga argumento ng depensa gaya ng hindi maituturing na may criminal intent ang matalumpati ni Duterte at ang pagpatay sa ilan ay hindi nangangahulugang pag-atake sa buong populasyon. Their murdered loved ones are being murdered again. Mr. Duterte's anti-drug campaign was really a war against the poor. Sandra, kahit nga natapos na itong confirmation of charges hearing ngayong araw at nakapagbigay na rin ng mga closing statements, ang lahat ng mga panig ay wala pang desisyon na maaasahan mula sa Pretrial Chamber 1 ngayong araw dahil mayroong 60 araw ang Pretrial Chamber 1 para maglabas ng desisyon kung ito ba ay yung kasong ito na Crimes Against Humanity for murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tutuloy sa isang full trial.
trial. At sa closing statement, banggitin ko lang Sandra na ni Attorney Kaufman ay binanggit niya na nakausap daw niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility nito at nagtatanong-tanong daw ang dating Pangulo tungkol sa kaso at tinatanong kung paano daw nalaman ng prosekusyon na siya yung nag-uutos at basically sinasabi ay pinapaliwanag yung tungkol sa co-perpetration nga pero sabi ni Duterte wala siyang dalawa na lamang dun sa 5 mga tao na nasa litrato ang kanyang naalala. Pero pagdating naman sa mga anak niya ay talagang nagla-light up daw ang mukha ng dating Pangulo. So ang description pa sa kanya ni Attorney Kaufman ay in good spirits naman ang dating Pangulo. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali. Nanindigan si Attorney Levy Baligod na kasama sa mga tumanggap umano ng flood control kickback si ML Party List Representative Laila De Lima. Ayon sa abogado ng mga nagpakilalang dating sundalo, kasamang tumanggap ng kulang-kulang 5 milyong pisong nasa paper bag si De Lima mula September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025, batay sa isang witness. Pero sa isang post, nilinaw ni Baligod na maling sabihing binawi niya ang pagdawit kay De Lima. Nagkamali lang daw siya sa paglista kay De Lima sa ilalim ng mga kongresistang tumanggap ng pera dahil noong June 2025 lang nahalal si De Lima. Dapat daw ay sa ilalim ng ICC operation siya isinama. Nauna nang itinanggi ni De Lima na may natanggap siyang pera. Tinawag pa niyang imbento ang mga sinabi ni Baligod. Inamin naman ni dating Congressman Mike Defensor na tumutulong siya sa 18 nagpakilalang mga dating sundalong nagsilbi umanong bagman ni dating Congressman Zaldico. Pero limitado lang daw ang tulong niya at wala umanong perang sangkot dito. Wala rin daw siyang kinalaman sa kanilang mga pahayag. Kasunod ng kanilang mga alegasyon, naglabas ng pahayag ang Iglesia ni Cristo. Ayon sa religious group, hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na tutungo sila kung saan ang ebidensya. Bakit daw tila walang malinaw na hakbang para palawakin at tapusin ang investigasyon? At anong ebidensya pa raw kaya ang hinihintay para matunton ang anilay mastermind? Sinisikap naming makuha ang pahayag ng chairman ng committee na si Senator Panfilo Lacson.